Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay mo po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At ibinahagi sa kanila ng ama sa kanya ang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang mga ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dito'y nilustay sa ang lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya ay pinapunta niya sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit na ng mga bungang kahoy na nakakain ng mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y mamamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't padagpo siyang sinalubog, niyakap at dinagkam. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin inyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinagabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito ngunit muling nabuhay. Nawala ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya. Nasa bukid naman ang anak ng panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag siya ng isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Tugon ng alila, ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Subalit ang panganay ay ayaw nitong pumasok sa bahay, kaya lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon
at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit minsan hindi ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong dumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, pinagpagay pa ninyo ng pinatabang kuya. Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng hari-harian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak. Sabagat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon.